Magandang hapon, Ma'am Girly. Ma'am Girly, napakalayo pa po ng inyong binyahe. Kailan pa po kayo nagbiyahe, ma'am? Alas 6 po. Kagabi po. Tapos, anong oras po kayo nakarating dito, ma'am? 11. Dito po kayo natulog? Opo, dyan po sa harap. Okay. At bakit po kayo lumapit sa tanggapan po ni Senator Raffy, ma'am? Kasi po yung karamdaman ko, hindi ko na kaya. Parang ang bigat ng dinadala ko. Hingi sana ako humingi ako ng tulong. Binibigyan naman ako, hindi ako pinapaya sa DSWD namin. Pero napapagod na ako, ma'am. Gusto ko nang gumaling sa sakit kong ito. Okay, at para po sa ating mga manonood at na tagapakinig, ang karamdaman po ni ma'am ay genital elephantiasis. So ito yung paglaki ng parte po ng inyong katawan. Sa inyong lagay po ay ang inyong paa. Opo. Pareho po bang paa, ma'am, or isa lamang? Pareho na. Parehong paa nyo po. Opo. Kailan po kayo huling nagpa-check up, Ma'am Girly? Nung September 4, kung nagpa-check up lang ako, September 4, ma'am. September 4. At ito po ay yung doon sa Region 1 Medical. Opo. Ano po ang sinabi sa inyo ng inyong doktor, ma'am? Dati pa rin, ma'am, yung mag-tramadol ka lang pag sumasakit. Pag mabigat na, ganun lang ginagawa ko, nag-tramadol, nakahiga. Okay. Pero wala po ba silang binibigay na gamot or ibang solusyon, ma'am, para po maalis tuluyan? Wala po. Bakit daw po? Hindi daw po ba pwedeng alisin yung kung ano man po yung excess? Yun nga ang gusto kong itanong. So hindi nyo pa ito na itatanong sa inyong doktor. Opo. Okay. Ma'am Girly, ang pinakamagandang gawin natin bago tayo magbigay ng konklusyon, halimbawa sa kung ano yung nararapat na itulong sa inyo, is bumalik tayo doon sa ospital kung saan kayo nagpa-check up. Kasi ang last na check up nyo, ma'am, September 4, tama? At ang sinabi lang sa inyo ay magpa-check up kayo ulit tapos uminom lang kayo ng tramadol. Tramadol? Tramadol kapag sumasakit. So this time, siguro mas maganda kung makausap mismo natin yung doktor at alamin natin ano ba yung lagay ng inyong elephantiasis, ma'am. Maaari bang may pag-asa pa ba, kumbaga, na paliitin, kung may dapat alisin, ay kung pwede bang alisin natin? Opo. Oo, para at least malaman po natin kung kailangan po ba kayong operahan, kung may laboratorio po ba kayong kailangan na kunin, magpa-x-ray siguro or something. Message po yan. Okay. So nakausap na natin yung doktor. We apologize but we cannot release any statement. The patient was previously advised follow-up. Please advise the patient to feel free to go to our OPD department so that her case can be discussed more thoroughly with all the diagnostic results available. Patient was lost to follow-up. Baka ang ibig niyang sabihin ay na hindi na siya bumalik, parang ganon? To follow-up. Ba't ang na-gets ko doon ay kailangan niya bumalik? Ayun yung sinasabi ko, ma'am, kailangan mo magpa-lab, magpa-laboratory. Kasi kung OPD yan, baka kukuha na kayo ng dugo, baka i-x-ray, ma'am. Baka ganun po ang gagawin. Nagawa niyo na po ba yun? Dati, ma'am. Dati pa. Sa ilang taon na pong nakakaraan yan, ma'am? 2021. Oh, medyo matagal na, ma'am. 2021, 2020. Buhay pa yung asawa ko. Oo, so 2 years ago na yan. Kaya siguro siya pinapa-advise na bumalik po doon sa ospital para ma-update po yung inyong lab results at malaman po natin kung ano yung pwede nating gawin para gumaling na po kayong tuluyan, ma'am. Opo. So, this time, ma'am, wag po kayo mag-alala. Tutulungan naman po kayo ng ACT-CIS party list, ma'am. At of course, ni Senator Raffy Tulfo dito po sa Wanted sa Radyo. Yung pamasahin niyo, ma'am, kaninang kahapon, yung pinamasahin niyo po at yung pamasahin niyo pa uwi. Huwag niyo na rin pong iisipin yun, ma'am. Kami na po ang bahala doon. Sagot po yan nila Senator Raffy at ni Congresswoman Jocelyn Tulfo. Pati, ma'am, yung pang laboratory niyo po, kung ano po yung gagastusin niyo doon sa ospital, kami na din po ang sasagot nun, ma'am. Siguro yung detalye nung mga dokumento na kakailanganin, i-discuss na lang po natin doon sa pagkatapos po nitong show, para madetalye po natin kung ano yung mga kakailanganin namin from you. Okay. But everything else, wag niyo na pong isipin, ma'am, lalong-lalo na po yung pamasahin nyo doon. Pasasamahan din po namin kayo, ma'am, para at least alam din natin, Sharia, no? Marinig natin first hand sa doktor, ano ba yung dapat ninyong gawin? Kasi kung gamot lang at gamot, tama nga naman si Ma'am Girly. Paano nga naman kayo
babalik sa inyong nakagawian, kumbaga magtrabaho at magkaroon ng matiwasay na buhay. Kayo ba ma'am ay, sa ngayon kayo po ba ay nakakalakad pa or hindi na po talaga? Hindi na po. Sa bahay lang po. Okay, meron po ba kayong wheelchair sa bahay ma'am or? Bali yung tungkod lang, ma'am. Tungkod lang. So Opo. paano yun ma'am? Napakabigat po ng inyong pakiramdam. Nabanggit nyo kanina. May umaalalay Saka lang, po ba wala. sa inyo? Anak ko lang na isa na ang kasama ko sa bahay. Okay. Yung panganay ko, pumapasok sila. Oo. Kaya nasa school sila palagi. Okay. So ilang taon na po yung anak nyo ma'am? Bali, kambal yung unang anak ko, panganay. 21 na sila. Yung mga panganay nyo Opo. pong anak. Pero yung isa nyo pa pong anak, 8 years old. 8 years old. So yun yung umaalalay sa inyo. Opo. Naku, napakaliit pa ng batang iyon. Sige ma'am, ganito po. Yung wheelchair ma'am, pati po siguro kung yung tungkod ninyo ay luma na po ba yan? Bago? Bago pa. Bago pa. Sige ma'am, yung Pwede pa wheelchair po, para kayo ay at least nakakagalaw, may mobility kayo ma'am. Kung gusto nyong pumunta sa labas, kung gusto nyong may puntahan po kayong ibang lugar na kahit na wala po yung inyong anak, ay makakapunta kayo ma'am. Opo. Oo. Kasi pumapasok po siya. So pagka mag-isa kayo ma'am, sino tumutulong sa inyo? Wala po. Ako lang po. Na nakatungkod? Opo. Diyos ko. Paano nyo na ilalakad yan, ma'am? Kung makita nyo lamang po, ang mga paa po talaga ni Ma'am Girlie ay masyado na pong malaki. Hindi na po talaga makakalakad sa kanyang sitwasyon. So, Ma'am Girlie, siguro maganda din na yung mga, yan, sa mga kapatid po natin na nanonood, ganyan na po ang sitwasyon ng sakit po ni Ma'am Girlie. At masyado na talagang namamaga, kumbaga, or lumaki. Hindi na talaga siya makalakad. Yung mga anak mo, ma'am, na 21-year-old, tinutulungan ka ba? Sila po nag-iigip tuwing hapon. Okay, pero dahil nag-aaral sila. Nag-aaral sila, hindi ko sila maistorbo, ganun. Pinapabayaan ko na sila. Oo. Pero tinutulungan ka naman nila sa araw-araw. Halimbawa, pagkain, pagligo. Opo, minsan nagdadala silang pagkain sa bahay. Oo. Kasi hindi sila nakatira sa amin. Parang pumapasya lang sila. Bakit po? Humiwalay na po ba sila? Bumukod na sila? O nakatira hindi. sa ibang bahay? Nasa bahay ng tita nila. Kasi nag-aaral. Nag-aaral. Okay. So, ang natira lang sa'yo, yung Bunso. 8-year-old. Opo. Paano kayo nabubuhay, ma'am? May maliit na pension na iniwan ng asawa ko para sa amin SS. Tapos, pag wala talaga, pinansyal. Bukod po doon, Wala na po. So, yung anak niyo po ngayon, nakaasa kayo sa pension nung Pension po. tatay at saka yung financial assistance lang. Wala na po kayong ibang... Wala na po. Okay. Bali, ngayon nakaban yung financial ko kaya hindi ko mailabas. Pag nabigyan ba kayo ng wheelchair, ma'am, may pagkakataon kaya na siguro, I don't know, makapaglako or magkaroon po kayo ng pagkakataon na makapagtrabaho sa labas po ng Opo. inyong bahay? O, yun. Pwede po. Okay, sige. At least meron kayo temporarily, ma'am, Ma'am Girlie, habang hinihintay po natin yung resulta ng inyong mga laboratory. Yan ang problema ko, yung puhunan, ganun. Opo. Sige, ma'am, pag-usapan natin kung ano yung maaari mo sigurong gawing business. Opo, sige. Oo, or kung hindi man... Para hindi na po ako mamamalimusa. Huwag naman kayong mamalimos, Hindi po, ma'am. yung humingi sa mga... Pero ano ba ang balak mo itinda, ma'am, if ever? Or ano bang balak na business mo? Tayo ng sari-sari store para lang sa amin dalawa. Pwede Magkano din. sa tingin mo ang puhunan na kakailanganin mo dyan? Mga 50. 50. Napakalaki naman yata ng sari-sari store na Actually, nanay, ayaw po ni Idol Rafi na sari-sari store. Kasi, yun nga po, sinasabi, inuutang-utang lang. Diba? So, hindi napapaikot yung pera. Mas maganda yung sustainable. Opo. So, siguro, nanay, ang mahalaga, nanay, pag-usapan muna natin yung paggaling po niyo. Oh, sige po. Opo. Saka po tayo mag-proceed po doon. Ang kailangan ng nanay, mapagamot muna po kayo. Ha? sige po. Yun ang po yung pinaka-priority. At saka po siguro natin. unahin na din yung maibigay nga, ma'am, natin yung wheelchair sa iyo. Yes. Oo, para at least yung part na kung pwede siyang umalis, lumabas, 'di ba? Maaari niyang ihatid pa yung anak niya. Matulungan mo pa yung anak mo, ma'am.
Mabibigay po natin yan sa tulong po ng AXIS Party List, ma'am. Magbibigay po kami ng Salamat wheelchair po Salamat para sa inyo, ma'am. At kagaya po ng nabanggit namin kanina, kami po ay tutulong para po sa inyong pag-uwi sa Pangasinan. At wag na po kayong mag-alala doon, ma'am. Pati po yung pagpapacheck up ninyo. Si Senator Raffy na rin po at si Congresswoman Jocelyn Tulfo ang bahala. Salamat doon, ma'am. po. Sige po. Maraming salamat po, Maraming Nay Girl. salamat po. Siguro ano mang mensahe mo sa kanila, ma'am? Nanonood po ngayon si Senator Idol at si Congresswoman Jocelyn. Ano po ang mensahe niyo sa kanila? Senator, Congressman, tulungan niyo po ako para sa paggaling ko. Para matulungan ko yung mga anak ko na may maliit pa ako, Senator. Gusto ko mapalaki na maayos. Gusto ko maibigay yung gusto niya. Yun lang po. Sige po. Salamat po. At nakikinig po ngayon sila, Senator Idol, at I'm sure siya po ay nakapanood sa inyong mensahe, ma'am. So, mensahe niyo po kay Congresswoman Jocelyn. Baka nanonood din si Congresswoman niya yun. Congresswoman, marami pong salamat kung may bigay niyo po sa akin ang kahilingan ko na mapagamot itong pa ako. Nawa po'y Diyos na po ang bahala sa akin at sa inyo po. Salamat po. Yes, at si Congresswoman Jocelyn din, ma'am, yung Opo. magbibigay din po nung wheelchair na para po makatulong din sa inyong pamilya. Opo, salamat po. Sige po. Maraming salamat din po, Ma'am Girlie. At yung detalye po ng inyong pagpapagamot, i-discuss po namin sa kabilang studio, ha? Maraming salamat po. Ma'am, yung reporter po namin, siya na lang po ang magde-deliver po ng wheelchair po sa Pangasinan. Pangasinan po kayo, ma'am, no? Opo, sa Pabian. Opo, kami na pong magde-deliver po ng wheelchair po. Yes. Okay? Opo. Sige po. Salamat po. Maraming salamat po, Nay. Maraming salamat po sa Salamat inyong po. panahon. Magandang hapon po. Okay.